Si Maria ay ipinanganak sa isang liblib na baryo, isang batang babae na tahimik, mahiyain at laging nasa gilid ng mga usapan. Ang kanyang ina na si Lina ay isang pagod na labandera, sana isa paulit-ulit na siklo ng hirap at pagsuko. Ang kanyang ama na si Rogelio naman ay isang manginginom na maagang nawala ng tiwala sa mga pangarap, lalo na kung para sa isang babaeng anak. Sa kanilang munting bahay na yari sa kahoy at yero, mabilis natutunan ni Maria ang kahulugan ng pagtitimpi, ng katahimikan, dahil sa tuwing siya'y magsasalita, madalas itong putulin ng mga salitang mas masakit pa sa palo. Bobo ka kasi, minsan niyang narinig kay Rogelio, walang galit, walang emosyon, parang katotohanang matagal nang tinanggap. Sayang lang ang pag-aaral sa'yo. Lumaki si Maria na dala-dala ang salitang iyon. Hindi siya pinayagang mag-aral ng tuloy-tuloy. Kapag may perang kaunti, inuuna ang bigas. Kapag may pagpipilian, ang kapatid na lalaki ang pinapapasok sa eskwela. At kapag nagtanong si Maria kung pwede siyang sumama, si Lina ang tahimik na nagsasabi, sa susunod na lang, anak. Pero ang kisusunod ay palaging hindi dumarating. Sa umaga, gumigising si Maria para mag-igib at maglinis. Sa tanghali, nagbabantay ng tindahan ng kapitbahay kapalit ng barya. Sa gabi, sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, binubuklat niya ang mga lumang aklat na hiniram niya sa kaibigan, mga pahinang halos mabura na ang letra, pero malinaw ang pangarap na tumitibok sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may apoy sa loob niya na ayaw mamatay. Isang araw, dumaan sa baryo ang isang guro, si Andres, may daladalang kahon ng aklat para sa mga batang hindi naabot ng paaralan. Napansin niya si Maria, nakaupo sa gilid ng kalsada, tahimik na nagbabasa habang ang ibang bata ay naglalaro. Lumapit siya, umiti at nagtanong ng simple, ilang taon ka na? 12 po, sagot ni Maria, hindi tumitingin. Bakit hindi ka nasa paaralan? Napayuko siya. Hindi po ako pinayagan. Sa sagot na iyon, may isang bagay na gumalaw sa loob ni Andres, isang kirot na pamilyar. Inabot niya kay Maria ang isang aklat. Pwede mong simulan dito, sabi niya. Hindi kailangan ng permiso ang pagkatuto. At doon nagsimula ang lihim na paglalakbay ni Maria, mga aral sa ilalim ng puno, mga tanong na sinasagot ng pasensya, at mga gabing umiiyak siya sa pagod pero hindi sumusuko. Sa bawat pahina, unti-unting nabubura ang salitang kibobo na matagal nang nakaukit sa isip niya. Bago tayo magpatuloy, kung nararamdaman mo na ang bigat at pag-asa sa kwento ni Maria, sandali lang, kung gusto mo ang ganitong mga kwentong tumatagos sa puso, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Malaking tulong iyon para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi natin. Hindi alam ni Lina at Rogelio ang ginagawa ni Maria. Para sa kanila, nananatili siyang walang mararating. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may hinuhubog na lakas ang katahimikan ni Maria, isang lakas na hindi maririnig sa sigaw, kundi mararamdaman sa pagtitiyaga. Isang gabi, umuwi si Rogelio na galit. Walang huli ang pangingisda. Nakita niya si Maria na may hawak na aklat. Kinuha niya iyon at inihagis sa sahig. Sabi ko tigilan mo iyan, sigaw niya. Hindi ka bagay dyan. Hindi umiyak si Maria. Yumuko lang siya at dinampot ang aklat. Sa loob niya, may isang pangakong tahimik na binitiwan na balang araw, hindi niya nakakailanganing ipaliwanag ang sarili niya. At sa dulo ng baryo, sa isang maliit na silid-aralan na minsan lang buksan sa isang linggo, patuloy na naghihintay si Andres, handa sa susunod na aral, sa susunod na hakbang ng batang matagal ng minamaliit ng mundo. Lumipas ang mga buwan na tila pare-pareho ang anyo, maaga ang gising, mabigat ang gawain, at tahimik ang mga pangarap. Pero sa ilalim ng katahimikan ni Maria, may isang mundo na patuloy na lumalawak. Sa bawat pahinang binubuklat niya, sa bawat salitang natututunan, parang may bagong hangin na pumapasok sa dibdib niya, isang hiningang matagal nang ipinagkait. Si Andres ay naging higit pa sa guro. Siya ang naging saksi sa mga gabing nanginginig si Maria sa takot na baka mahuli, sa mga araw na hindi siya makapunta dahil may sakit si Lina, at sa mga sandaling gusto na niyang sumuko. Hindi niya kailanman sinabi kay Maria na madali ang lahat. Sa halip, palagi niyang inuulit, mahirap pero posible. Isang hapon, dumating si Maria sa ilalim ng puno na may pasa sa braso. Napansin iyon ni Andres. Anong nangyari? Maingat niyang tanong. Natumba lang po, sagot ni Maria, pilit nang umingiti. Hindi na siya pinilit ni Andres.
Alam niyang may mga tanong na kailangang hintayin ang tamang oras bago masagot. Sa halip, binuksan niya ang aklat at itinuro ang aralin sa matematika. Doon, sa pagitan ng mga numero, natutunan ni Maria ang isang mahalagang bagay, na ang sagot ay hindi laging agad nakikita, pero palaging may paraan. Dumating ang balita sa baryo, magkakaroon ng equivalency exam sa bayan, isang pagkakataon para sa mga hindi nakatapos ng formal na pag-aaral. Nang marinig iyon ni Maria, tumigil ang mundo niya sandali. Parang may pintong bahagyang bumukas, pero may takot na kasamang sumilip. Pwede po ba akong sumubok? Tanong niya kay Andres, halos pabulong. Ngumiti si Andres. Hindi lang pwede, sagot niya. Handa ka. Ngunit ang ihanda ay isang salitang hindi kayang tanggapin ni Maria ng basta-basta. Sa bahay, nang mabanggit niya ang exam, tumawa si Rogelio, isang halakhak na puno ng pangmamaliit. Exam? Ikaw? Hindi ka nga marunong. Tumahimik si Lina. Hindi siya tumawa. Pero hindi rin siya tumutol. Sa katahimikang iyon, mas lalong nasaktan si Maria. Sa mga sumunod na linggo, mas naging masikap si Maria. Sa bawat patak ng ulan na tumutulo sa bubong habang nag-aaral siya sa gabi, parang pinapalakas nito ang loob niya. Sa bawat maling sagot, mas lalo siyang nagsusumikap. Dumating ang araw ng exam, maaga siyang naglakad papuntang bayan, dala ang lapis at papel, at ang bigat ng mga salitang matagal nang itinanim sa kanya. Sa loob ng silid, may mga taong mas matanda, mas kumpiyansa. Si Maria ay naupo sa gilid, tahimik. Habang nagsusulat siya, may mga sandaling bumabalik ang boses ni Rogelio sa isip niya, bobo. Pero sa bawat sagot na natatapos niya, unti-unting humihina ang boses na iyon. Napalitan ito ng sariling tinig niya, mahina pero matatag. Paglabas niya ng silid, napaupo siya sa bangketa. Hindi niya alam kung pumasa siya. Pero alam niya ang isang bagay, hindi na siya pareho. Lumipas ang ilang linggo bago dumating ang resulta. Isang umaga, dumating si Andres sa bahay nila, may dalang sobre. Nasa labas si Rogelio, umiinom. Si Lina ay naglalaba. Maria, tawag ni Andres, may ngiting hindi niya maitago. Binuksan ni Maria ang sobre. Nanlaki ang mga mata niya. Nanginig ang kamay niya. Pumasa siya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumalon. Umiyak lang siya, tahimik, malalim, parang inilalabas ang lahat ng taong kinimkim. Sa gilid, napatigil si Lina. Lumapit siya at niyakap ang anak sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Patawad, bulong niya. Si Rogelio ay nanatiling nakaupo, hawak ang bote, hindi makatingin. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kwento ni Maria. Ang exam ay simula pa lang, isang hakbang palabas sa anino, patungo sa liwanag na matagal niyang pinangarap. Pagkaraan ng balitang iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa bahay ni na Maria, hindi biglaan, hindi rin malinaw, pero ramdam. Parang may bagay na gumalaw sa loob ng mga dingding na dati puno lang ng sigawan at pananahimik. Hindi agad nagsalita si Rogelio. Sa mga sumunod na araw, umuuwi pa rin siyang pagod, minsan lasing, minsan tahimik. Pero may isang bagay na nawala, ang pagtawa niyang mapanlait. Hindi na niya muling tinawag na bobo si Maria. Hindi dahil naniwala na siya, kundi dahil sa unang pagkakataon, wala na siyang maibato. Si Maria, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa paggising ng maaga. Hindi na lang para maglinis o mag-igib, kundi para magbasa. Pinahiram siya ni Andres ng ilang aklat, mga kwento, kaalaman, at mga bagay na dati iakala niya hindi para sa kanya. Sa bawat pahina, mas lalong tumitibay ang desisyon niya, lalabas siya sa baryong iyon, hindi para tumakas, kundi para patunayan. Isang hapon, dumating ang balitang may scholarship program sa bayan para sa mga pumasa sa equivalency exam. Nang marinig iyon ni Maria, nanlambot ang tuhod niya. Scholarship. Isang salitang parang pang-ibang tao, pang-mayayaman, pang-matalino. Pero ngayon, kasama na ang pangalan niya sa listahang pwedeng mag-apply. Subukan mo, sabi ni Andres habang naglalakad sila pauwi. Kung hindi ka susubok, doon ka lang talaga matatalo. Kinagabihan, binanggit ni Maria ang balita kay Lina. Tahimik ang ina, nakatingin sa apoy ng kalan. Malayo ang bayan, mahina niyang sabi. Paano ka titira roon? Hindi agad sumagot si Maria. Maghahanap po ako ng paraan, sagot niya sa huli.
Hindi ito matigas na sagot, kundi puno ng takot at tapang na magkahalong tinig. Dumating ang araw ng interview. Isinukbit ni Maria ang lumang bag, suot ang puting blusang hiniram pa niya sa kapitbahay. Sa waiting area, napapalibutan siya ng mga kabataang mukhang sanay na sa paaralan, malilinis ang sapatos, diretso ang tindig. Si Maria ay naupo sa sulok, pinipigil ang panginginig ng kamay. Nang tawagin ang pangalan niya, parang huminto ang oras. Sa harap ng panel, tinanong siya tungkol sa pangarap niya, sa pinanggalingan niya, at sa mga balak niya sa hinaharap. Sa bawat tanong, hindi niya ginandahan ang sagot. Sinabi niya ang totoo, na hindi siya pinag-aral, na tinawag siyang bobo, at na natutunan niyang ang talino ay hindi nasusukat sa sigaw ng ibang tao. May sandaling tahimik ang silid. Isang miyembro ng panel ang bahagyang umiti. Lumipas ang mga linggo na puno ng paghihintay. Sa baryo, may mga bulong-bulungan. May ilan na nagsabing wala ring mangyayari. May ilan na nagsabing sayang lang ang oras. Pero si Maria ay nagpatuloy, nag-aaral, tumutulong, at nagdarasal sa tahimik na paraan na siya lang ang nakakaalam. Isang umaga, dumating ang liham. Muli, sobre na may dalang bigat at pag-asa. Binasa ni Maria ang unang linya at napaupo siya sa sahig. Tinanggap siya. Hindi na niya napigilan ang hikbi. Dumating si Lina, niyakap siya ng mahigpit. Sa labas, narinig ni Rogelio ang iyakan. Lumapit siya, tumingin sa papel, at sa unang pagkakataon, nakita ni Maria ang isang anyo ng ama na hindi niya kilala, walang yabang, walang sigaw, kundi pagod at pagsisisi. Mag-aral ka, mahina nitong sabi. Huwag kang tutulad sa akin. Hindi ito malaking paghingi ng tawad. Pero para kay Maria, sapat na iyon para makalakad pasulong ng hindi lingon ng lingon. At doon nagsimula ang tunay na laban, ang pag-alis niya sa baryo, ang unang gabi sa maliit na boarding house, at ang mundo ng paaralan na handang subukin kung hanggang saan ang kayang marating ng isang babaeng minsang tinawag na bobo. Unang gabi ni Maria sa boarding house ay tahimik pero mabigat. Maliit ang silid, isang kama, isang lamesa, isang bintanang tanaw ang kalsadang bihira ang ilaw. Humiga siya ng nakadilat, nakikinig sa ingay ng lungsod na hindi pa niya kabisado. Sa bawat businang dumaraan, parang may tanong na tumutusok sa dibdib niya, tama ba ang desisyong ito? Pero sa bawat paghinga, naaalala niya ang mga salitang matagal nang bumabalot sa kanya, bobo, walang mararating, at doon siya humuhugot ng lakas para manatili. Kinabukasan, unang araw ng klase. Pumasok si Maria sa silid na may dalang kaba. Iba ang amoy ng paaralan, halong papel, tinta at pag-asa. Umupo siya sa hulihan, piniling maging maliit. Ngunit sa unang talakayan pa lang, ramdam niya ang agwat. May mga salitang bago sa pandinig, konseptong hindi niya nahawakan noon. Nang magtanong ang guro, hindi siya nagtaas ng kamay. Hindi dahil wala siyang naiisip, kundi dahil natatakot siyang magkamali. Sa mga sumunod na linggo, ganoon ang naging takbo ng araw-araw. Maaga siyang gumigising para magbasa bago pumasok. Sa gabi, nag-aaral siya hanggang mangalay ang mata. May mga pagkakataong napapaiyak siya, lalo na kapag may pagsusulit na hindi niya agad maintindihan. Isang beses, halos isuko na niya. Naupo siya sa hagdan ng paaralan, hawak ang papel na may pulang marka. Okay ka lang, tanong ng isang boses. Si Lia iyon, kaklase niyang palangiti at diretso magsalita. Hindi sanay si Maria na may nag-aalala sa kanya. Nagkibit balikat siya, pilit nang umiti. Medyo nahuli lang. Hindi siya tinawanan ni Lee. Sa halip, naupo ito sa tabi niya. Gusto mo bang mag-aral tayo minsan? Sabay. Maliit na imbitasyon pero malaking bagay para kay Maria. Doon nagsimulang magkaroon siya ng kaibigan, isang taong hindi siya tinanong kung bakit siya nahuhuli, kundi kung paano siya makakahabol. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbabago si Maria. Hindi agad, hindi milagro, pero malinaw. Natuto siyang magtanong. Natuto siyang tumayo sa harap ng klase kapag may presentasyon, kahit nanginginig ang boses. Natuto siyang tanggapin na ang katalinuhan ay hindi kawalan ng pagkakamali, kundi lakas ng loob na itama ang mga ito. Samantala, sa baryo, tahimik na nagbabago rin ang mundo. Si Lina ay mas madalas nang umiti kapag nagbabasa ng mga liham ni Maria. Isinusulat ng anak ang mga aral, ang mga takot, at ang maliliit na tagumpay, unang mataas na marka, unang papuri ng guro.
Si Rogelio, bagamat hindi pala salita, ay nagbabasa rin sa likod ng bahay. Minsan, nakita siyang nakatitig sa mga salita, parang hinahanap ang sarili sa pagitan ng mga linya. Isang araw, may inanunsyong research competition sa paaralan. Ang tema, mga kwento ng komunidad. Niyaya si Maria ng guro na sumali. Napaatras siya. Hindi po ako magaling magsulat, sabi niya, halos otomatiko, isang lumang depensa. Ngumiti ang guro. Hindi kailangang magaling. Kailangan lang totoo. Pinili ni Maria ang kwento ng baryo, ang mga batang hindi nakapag-aral, ang mga magulang na sugatan ng kahirapan, at ang mga salitang nagiging pader. Isinulat niya ang mga gabing umiiyak siya sa likod ng bahay, ang mga araw na tinawag siyang bobo, at ang liham na nagbukas ng pinto. Hindi niya binanggit ang mga pangalan, pero malinaw ang tinig. Sa bawat pangungusap, parang binubuhat niya ang sarili palabas ng anino. Nang araw ng presentasyon, halos hindi siya makahinga. Nakatingin ang mga hurado, tahimik ang silid. Nang matapos siya, walang palakpak agad. Isang sandali ng katahimikan na sinundan ng mahinang paghinga ng isa sa mga hurado at pagkatapos palakpakan. Nanalo si Maria. Hindi lang ng parangal kundi ng paniniwala sa sarili. Ang balita ay umabot sa baryo. May mga kapitbahay na nagtanong. May mga bumati. May mga tahimik lang na tumingin parang ayon lang nakakita. Si Rogelio ay nakaupo sa bangko sa tapat ng bahay nang dumating ang sulat ng paaralan, opisyal, may tatak. Binasa niya dahan-dahan. Nang matapos, ipinikit niya ang mga mata at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tumulo ang luha niya. Hindi madali ang mga sumunod na taon. May mga pagsubok pang dumating, pagod, duda, kakulangan. Pero sa bawat hakbang, mas malinaw na ang landas. Si Maria ay nagtapos na may karangalan. Sa seremonya, nakaupo si Lina sa harap, hawak ang panyo. Si Rogelio ay nasa likod, tahimik, ngunit tuwid ang tindig. Nang tawagin ang pangalan ni Maria, tumayo siya at lumakad. Sa liwanag ng entablado, hindi na siya ang batang tinawag na bobo. Isa na siyang babaeng piniling maniwala sa sarili kahit walang naniwala noon. At doon pa lang nagsimulang mabigla ang lahat, hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa katotohanan ang mga salitang ibinato sa kanya noon ang siyang ginamit niyang hakbang para makarating dito. Pagbalik ni Maria sa baryo ay walang banda, walang anunsyo. Bumaba siya ng jeep sa dating kanto, pareho ang alikabok, pareho ang amoy ng umaga, pero iba na ang pakiramdam niya. May dala siyang maliit na maleta at mas mabigat na katahimikan. Sa bawat hakbang, may alaala, ang kubong pinagtapunan ng sigaw, ang balon na tinulugan ng luha, ang daang minsa ay pakiramdam niya ay walang patutunguhan. Nasa bakuran si Lina, naglalaba. Nang makita ang anak, napahinto siya, tila hindi makapaniwala. Nagyakapan sila ng mahigpit, yakap na puno ng mga panahong nagkulang, ng mga gabing nagtiis, ng mga umagang nagdasal ng tahimik. Dumating si Rogelio mula sa likod ng bahay. Tumigil siya sa may pintuan, nakatingin. Hindi na siya sumigaw. Hindi na rin umiwas. Lumapit siya at tumango, isang simpleng galaw na may bigat ng mga taong hindi niya nasabi. Kinagabihan, may maliit na salusalo ang kapitbahay. Hindi para ipagdiwang ang medalya o titulo, kundi para makita ang batang minsang inakala nilang wala ring mararating. May mga bumati, may mga nagtanong, may mga tahimik lang na nakinig. Si Maria ay nagsalita ng mahinahon, hindi nagyabang, hindi rin nagkubli. Ikinuwento niya ang hirap, ang tulong ng mga taong naniwala, at ang aral na hindi nasusukat ang talino sa iisang marka o sigaw. May batang lumapit sa kanya, si Nen, na madalas ding hindi pumasok sa paaralan. Ate Maria, mahina nitong tanong, pwede po bang matuto rin ako? Ngumiti si Maria at yumuko sa antas ng bata. Pwede, sagot niya. Lagi. Kahit kailan. Doon nagsimula ang maliliit na gabi ng pag-aaral sa ilalim ng ilaw ng bumbilya sa bakuran. Isang mesa, ilang lapis, at mga batang may mata na puno ng tanong. Si Lina ang naghahanda ng tsaa. Si Rogelio, sa umpisa'y tahimik lang na nanonood, hanggang isang gabi, umupo rin siya sa gilid at nakinig. Hindi siya nagsalita, pero nandoon siya, isang presensyang matagal na nawala. Isang hapon, nilapitan ni Rogelio si Maria habang nagwawalis. Pasensya na, sabi niya, halos hindi marinig. Walang paliwanag, walang dahilan, isang salitang huli na pero kailangan pa ring marinig.
Tumingin si Maria sa ama. Hindi niya agad niyakap, hindi rin tumalikod. Tumango siya. Minsan, sapat na ang simula. Lumipas ang mga buwan. May dumating na liham mula sa lungsod, alok ng trabaho na mailayuning pangkomunidad. Tatanggapin ni Maria, pero hindi para umalis agad. Pinili niyang magpaalam ng maayos, sa baryo, sa mga bata, sa pamilyang binuo nila mula sa pagkabasag. Sa huling gabi bago siya muling umalis, umupo silang tatlo sa harap ng bahay. Tahimik ang hangin. Hindi ka na namin pipigilan, sabi ni Lina. Pero bumalik ka. Babalik po, sagot ni Maria. Palagi. Nang umalis siya kinabukasan, may mga batang kumaway. May amang nakatingin, may inang nakangiti. At sa likod ng lahat ng iyon, may aral na hindi na mabubura. Ang salitang ibinato sa kanya noon ay hindi naging huling hatol, kundi panimulang hakbang. Lumipas ang panahon at muling lumawak ang mundo ni Maria. Sa lungsod, pumasok siya sa trabahong mailayuning higit pa sa sarili, isang organisasyong tumutulong sa mga kabataang napagkaitan ng edukasyon. Hindi siya dumating doon bilang perpekto, kundi bilang taong may sugat na marunong ng umunawa. Sa unang araw pa lang, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. May mga batang matitigas ang mukha, may mga matang sanay sa pangmamaliit, mga matang minsan ay naging kanya rin. Isang batang babae ang tumangging magsulat. Bobo naman ako, sabi nito, halos pabulong. Napahinto si Maria. Umupo siya sa tabi ng bata, hindi nagmamadali. Hindi ka bobo, sagot niya, hindi bilang guro, kundi bilang taong dumaan doon. Hindi ka palang tinuruan sa paraan na bagay sa'yo. Sa bawat araw, ganoon ang ginagawa niya, nakikinig muna bago magturo. Unti-unting bumubukas ang mga kwento. May batang hindi pinayagang pumasok sa paaralan dahil kailangang magtrabaho. May batang tinawag na walang silbi. At sa bawat kwento, naroon si Maria, hindi bilang tagapagligtas, kundi kasama. Isang umaga, inanyayahan siyang magsalita sa isang forum tungkol sa edukasyon. Malaki ang entablado, maliwanag ang ilaw. Nakaupo sa harap ang mga opisyal, guro at magulang. Sa backstage, nanlamig ang palad niya. Bumalik sa alaala ang kubo, ang sigaw, ang mga salitang nagdikit sa bala. Pero huminga siya ng malalim at umakyat. Hindi siya nagsimula sa titulo o parangal. Nagsimula siya sa isang tanong. Ilang bata ang nawawala sa atin dahil tinawag natin silang bobo? Tahimik ang bulwagan. Ikinuwento niya ang buhay na hindi pinili, ang mga gabing nag-aral sa dilim, ang liham na nagbukas ng pinto, at ang kapangyarihan ng isang taong naniwala. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagalit. Nagsalita siya ng totoo. Pagkatapos ng talumpati, may lumapit, mga gurong humingi ng payo, magulang na napayuko, kabataang humawak sa kanyang kamay. Sa gilid ng bulwagan, may isang pamilyar na mukha sa livestream, si Lina, nakaupo sa sala ng bahay, hawak ang telepono. Katabi niya si Rogelio, tahimik na nanonood, tuwid ang likod. Nang matapos ang programa, tumunog ang telepono ni Maria. Napanood ka namin, sabi ni Lina. Proud kami sa'yo. Hindi na kailangan ng dagdag na paliwanag. Sa kabilang dulo, naroon ang katahimikan ni Rogelio, isang katahimikan ngayon ay mailaman. Hindi pa rito nagtatapos ang laban. May mga proyekto pang kinailangang ipaglaban, may mga pondong kinapos, may mga batang muling nawala. Pero sa bawat pagsubok, may komunidad na mas handang makinig. May mga pinto ng kusang bumubukas. Isang araw, bumalik si Maria sa baryo para sa isang maliit na programa, Reading Corner sa lumang bakuran. Dumating ang mga bata, may bitbit na kwaderno. Dumating din ang mga magulang. Sa harap nila, nagsalita si Maria, hindi bilang tagapagsalita ng lungsod, kundi bilang anak ng lupaing iyon. Kung may natutunan man ako, sabi niya, iyon ay ito, ang talino ay nadidinig kapag may nakikinig. Sa dulo ng programa, lumapit si Rogelio. Salamat, sabi niya, malinaw na. Sa hindi pagsuko. Tumingin si Maria sa ama, at sa unang pagkakataon, hindi na sugat ang nakikita niya, kundi posibilidad. At doon, sa gitna ng baryo at lungsod, ng nakaraan at hinaharap, unti-unting naunawaan ng lahat kung bakit hindi kailanman sapat ang isang salitang mapanakit para magtakda ng kapalaran. Dumating ang araw na matagal nang iniikutan ng puso ni Maria, ang pagharap sa pinagmulan ng lahat, hindi bilang anak o estudyante, kundi bilang taong buo na.
Inanyayahan siyang magsalita sa isang malaking pagtitipon sa probinsya, isang programa para sa mga magulang at kabataang matagal nang nalalayo sa paaralan. Ang lugar ay hindi banyaga. Sa katunayan, ito ang parehong munisipyo kung saan minsang pumila si Lina para humingi ng tulong, at kung saan si Rogelio ay minsang tumalikod, nahihiyang humingi ng kahit ano. Sa likod ng entablado, naroon ang mga larawan ng baryo, mga mukha ng batang pamilyar. Nakita ni Maria ang sarili niya sa mga matang iyon. Huminga siya ng malalim. Hindi ito talumpati ng tagumpay. Isa itong pag-uwi. Pag-akyat niya sa entablado, tahimik ang paligid. Walang musikang pambungad, walang palakpak. Nagsimula siya sa isang simpleng alaala, ang unang beses na tinawag siyang Bobo. Hindi niya binanggit kung sino. Hindi niya sinisi. Inilarawan lang niya ang pakiramdam, kung paanong ang isang salita ay kayang magbuhol sa dila ng bata, magpabigat sa paa, at magtakda ng hangganan na hindi naman totoo. Habang nagsasalita siya, nakita niya sa unang hanay si Rogelio at Lina. Magkatabi sila. Tahimik. Nakikinig. Sa sandaling iyon, alam ni Maria na hindi na niya kailangan ng paliwanag o patunay. Naroon na ang pag-unawa, hindi perpekto, hindi kumpleto, pero totoo. Ikinuwento niya ang mga batang nakilala niya sa lungsod, ang mga gabing nag-aaral sa ilaw ng poste, ang mga magulang na gustong tumulong pero walang paraan. Kung may isang bagay akong natutunan, sabi niya, iyon ay ito, ang kakulangan sa edukasyon ay hindi kakulangan sa talino. Kakulangan ito sa pagkakataon. May mga napayuko. May mga napaluha. May mga magulang na humawak sa kamay ng kanilang anak. Pagkatapos ng programa, may lumapit na matandang babae, kapitbahay noon. Pasensya na, sabi nito, nanginginig ang boses. Tahimik lang kami noon. Ngumiti si Maria. Salamat sa paglapit ngayon, sagot niya. Minsan, ang huli ay nagiging tama kapag may tapang. Sa labas ng munisipyo, naglakad silang tatlo pa uwi. Hindi na mabigat ang hakbang. Sa tapat ng bahay, tumigil si Rogelio. Kung may magagawa pa ako, sabi niya, gagawin ko. Hindi ito pangako na malaki. Pero ito'y simula. Lumipas ang mga linggo at naging totoo ang mga salita. Tumulong si Rogelio sa reading corner. Hindi bilang guro, kundi bilang tagapag-ayos ng upuan, tagabukas ng ilaw, tagapamagitan sa mga magulang na dati itakot. Si Lina ang naging ina ng lahat, may tsaa, may panyo, may oras. Isang gabi, mag-isa si Maria sa bakuran, nakatingin sa mga bituin. Naalala niya ang batang siya, takot, tahimik, pinagdudahan. Ngayon, hindi na wala ang mga alaala, pero hindi na rin sila sugat. Naging mapa sila, patunay na ang landas ay maaaring baguhin. Kinabukasan, may dumating na balita, palalawakin ang programa. Mas maraming baryo, mas maraming bata. May mga hamon. Pero may komunidad na handa. Bago siya muling umalis para sa trabaho, humarap si Maria sa mga bata. Kung may magsabi sa inyong hindi kayo marunong, sabi niya, alalahanin inyo ito, ang kaalaman ay hindi regalo sa ilan. Karapatan ito ng lahat. Habang umaandar ang jeep palayo, kumaway ang mga bata. Sa likod ng alikabok, naroon ang baryong minsang sumakit, ngayon ay humihinga. At sa katahimikan ng biyahe, alam ni Maria na ang pinakamalaking pagkabigla ay hindi ang parangal o entablado, kundi ang katotohanang ang isang batang tinawag na Bobo ay kayang maging tinig ng pag-asa, kapag may isang taong handang makinig, at isang batang handang maniwala. Tahimik ang umaga nang tuluyang magpasya si Maria na iharap sa sarili ang huling hakbang ng kanyang paglalakbay. Hindi ito entabladong may ilaw o bulwagang puno ng palakpakan. Isa itong simpleng araw, ang klase ng araw na dati walang saysay sa kanya, pero ngayon ay puno ng kahulugan. Bumalik siya sa lumang bahay, sa bakurang minsang naging saksi ng kanyang luha, at sa pader na minsang umalingaw ang salitang Bobo. Umupo siya sa bangkong kahoy, hawak ang isang lumang kwaderno. Dito niya isinulat ang unang pangarap na hindi niya pinaniwalaan noon. Binasa niya ang mga pahinang iyon, hindi para balikan ang sakit, kundi para kilalanin ang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa bawat linya, may paalala, ang pag-angat ay hindi pagtakas, kundi pag-uwi na may dalang liwanag. Lumapit si Lina, dala ang mainit na tsaa. Naupo sila ng magkatabi, tahimik. Alam mo, sabi ng ina, noong bata ka, iniisip kong protektahan ka sa mundo. Hindi ko alam na kailangan ka rin palang ihanda.
Hindi humingi ng tawad si Lina. Hindi rin nagbigay ng dahilan. Inamin lang niya ang katotohanan at iyon ay sapat. Maya-maya, dumating si Rogelio. May hawak siyang kahon ng mga aklat na pinaghirapan niyang ipunin mula sa kung saan-saan. Inilapag niya ito sa mesa. Para sa reading corner, sabi niya. Hindi na siya nag-iwas ng tingin. Hindi na rin siya nagtaas ng boses. Sa mga mata niya, may kababaang loob at determinasyon, isang ama na natutong makinig. Dumating ang mga bata, isa-isa, dala ang kanilang mga kwaderno at tanong. Umupo si Maria sa gitna nila. Hindi siya nagturo agad. Nakinig muna siya sa kwento ng batang nahihirapan magbasa, sa batang tinawag na tamad, sa batang gustong maging guro pero walang tiwala sa sarili. Sa bawat kwento, may hibla ng sarili niyang nakaraan. At sa bawat sagot niya, may hinabing pag-asa. Nang hapon, may maliit na pagtitipon sa barangay. Walang bandila, walang entablado, isang bilog ng mga tao. Nagsalita si Maria hindi bilang tagapagsalita, kundi bilang kapitbahay. Kung may isang aral na gusto kong iwan, sabi niya, iyon ay ito, ang mga salitang binibitawan natin sa mga bata ay maaaring maging tanikala o pakpak. Piliin natin ang pakpak. May mga napaluha. May mga tumango. May mga batang humiti, mga ngiting hindi paganap ang tiwala, pero nagsisimula. Sa paglipas ng mga buwan, lumago ang munting reading corner. Dumami ang aklat, dumami ang bata, dumami ang magulang na nakikilaho. Si Rogelio ang naging unang dumarating at huling umaalis, nag-aayos ng upuan, nagbubukas ng ilaw. Si Lina ang nagiging ina ng lahat, may tsaa para sa pagod, may panyo para sa luha. Si Maria ay patuloy sa lungsod at baryo, tulay ng dalawang mundong minsang magkalayo. Isang gabi, habang naglalakad si Maria pauwi, napahinto siya sa tapat ng dating balon. Doon siya umiyak noon, nagtanong sa dilim kung may saysay ba ang lahat. Ngayon, huminga siya ng malalim. Ang sagot ay hindi dumating bilang himala. Dumating ito bilang proseso, mabagal, minsan masakit, pero totoo. Dumating ang liham ng isang unibersidad, alok na magturo bilang lecturer sa programang pangkomunidad. Hindi ito titulo ang tumigil sa kanya, kundi ang tanong, handa na ba siya? Naalala niya ang batang siya, takot, tahimik, minamaliit. Ngumiti siya. Handa na siya hindi dahil wala na ang takot, kundi dahil kayanan niyang magpatuloy kahit naroon ito. Sa araw ng pag-alis, nagtipon ang mga bata. May dalang sulat ang ilan, may guhit ang iba. Babalik po kayo, tanong ng isa. Sagot ni Maria. Palagi. Hindi ito pangakong walang pasubali. Isa itong paninindigan. Habang umaandar ang jeep, tumingin si Maria sa likod. Nakita niya ang baryong minsang sumakit, ngayon ay humihinga. Hindi perpekto, hindi tapos, pero gumagalaw. At sa paggalaw na iyon, naroon ang patunay na ang pagbabago ay hindi isang iglap, kundi serya ng mga piniling tama. Sa lungsod, nagsimula ang bagong yugto. May mga klase, may mga debate, may mga proyektong kailangang ipaglaban. Sa bawat talakayan, dinadala ni Maria ang kwento ng baryo, hindi bilang halimbawa ng kahirapan, kundi bilang patunay ng potensyal. May mga hindi agad naniwala. May mga nagtanong. At sa bawat tanong, may sagot siyang hinugot sa karanasan. Isang araw, may batang lumapit pagkatapos ng klase. Tinawag po akong bobo, sabi nito, nanginginig. Umupo si Maria sa tabi niya, tulad ng ginawa noon ni Andres para sa kanya. Hindi ka bobo, sabi niya, malinaw at matatag. At hindi iyan ang huling salita tungkol sa iyo. Sa gabing iyon, nagpadala si Maria ng mensahe sa pamilya. Isang larawan ng silid-aralan, may caption na simple, nagpapatuloy. Sumagot si Lina ng puso. Si Rogelio ng isang salita, salamat. Sa huli, hindi nagtapos ang kwento ni Maria sa parangal o titulo. Nagtapos ito sa pagpili na patuloy na maniwala, makinig, at magbukas ng pinto para sa iba. Ang batang tinawag na bobo ay hindi naging himala. Naging patunay siya na kapag binigyan ng pagkakataon, ang tao ay kayang baguhin ang sarili, at ang mundong ginagalawan niya. At kung may natitira mang aral, ito iyon, ang mga salitang minsang sumira ay maaari ring maging simula ng pagbuo, kapag may tapang na harapin ang nakaraan at may malasakit na baguhin ang hinaharap. Please like, subscribe, and share, and leave your comment.